Our session is now called to order. Please, prepare na po kayo. Sekretariat natin. Let's stand up for our prayer and to be followed by the singing of the national anthem. Let us pray. Father in heaven, thank you for bringing us together safely. As we prepare for this meeting, we ask that you prepare our hearts and lead us in your wisdom. May we set aside our own agendas and seek what you desire for us to accomplish during this meeting. Please direct our thoughts and guide our discussion. Help us to be attentive and respectful of one another's input and to work as a team. We ask that you grant us clarity of mind and lead us to helpful solutions. In Jesus' name, amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayang magiliw, nagsasirahanan, alam ng puso, sa dinig mo'y buhay. Lupang binirang, tuyagan ang magiting, sa mandulubing, di ka pasisigil, sa nagatang tulong sa simoy at sa langit ang lugaw, ay hinagang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang isang kang matawad mo'y tagumpay na nagiging, ang ituwing at araw niya kailan pa may magiging, lumanang araw ng warhabing pagsika, mo'y langit sa pibo, ang inigaya na partay ng amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. All right. Madam Secretary, can you please call the roll? We have a quorum to transact official business. Good afternoon, Mr. Presiding, the Honorable Member of 12 Sangguniang Bayan, Samuel D. Villacruzes, Lisa T. Chua, Mario M. Kelat, Fred E. Gatungay Jr., Michael L. Jorda, LDM Bantal, Larry G. Galang, Nena P. Sahibol, Jessie G. Galang, and Shera P. Reyes. Mr. Presiding, 9 members of Sangguniang Bayan are in attendance. 9, 8, or 8? 8 members. 8 members. So, we have a quorum to transact official business. 9. Okay. CSK. 1 minute late. SK. So, we are 9. Therefore, we have a quorum to transact official business. So, let's proceed to letter E for the business for the day. Number 1, draft ordinance, or appropriate ordinance number 2025-23, an ordinance appropriating the local expenditure program for fiscal year 2026 in the amount of 368,154,985 pesos and approving the Municipal Economic Enterprise and Economic Development Office MEDO budget in amount of 19,168,758 pesos. Mr. Sponsor, the chairman and the Committee on Appropriation. So, we'll have 5 minutes recess. Hello. Session resume. Are the gentleman from Panitian
wherein Chairman of Committee on Appropriation are ready to tackle? Yes po, Mr. Presiding. Okay. Okay, thank you very much, Mr. Presiding. Draft Appropriation Ordinance Number 2025-23, an ordinance approving the local expenditure program for fiscal year 2026 in the amount of 368,154,985 pesos, and approving the Municipal Economic Enterprise and Development Office of MIDO budget and the amount of 19,168,758 pesos. Be it enacted by the Sangguniang Bayan, your sponsor, Mr. Presiding, yours truly, of Supremo Española and regular session duly assembled that Section 1, appropriation the amount of 368,154,985 pesos are hereby approved by appropriate as 2026 annual budget of the municipal government of Supremo Española and the amount of 19,168,758 pesos of the municipal Economic Enterprise and Development of Office MIDO, subject for applicable laws, auditing rules and procedures. The following budget documents and incorporated herein made integral part of this ordinance. Number 1, plantilla of personnel. Number 2, annual operating budget of the Municipal Economic Enterprise and Development Office. B, Office of the Sangguniang Bayan, mandate our Republic Act number 7160, vision to become a stable at of the art legislative system offering effectual and efficient services. Mission, the Office of the Sangguniang Bayan commits to provide expeditious and efficient delivery of legislative service for the clientele's organizational outcome. The Sangguniang Bayan by the legislative body of the municipal shall enact ordinance, approve a resolution, and appropriate funds of the Sangguniang Bayan Sangguniang Secretariat basically keeps record of the legislative acts of municipal government. Yun lang. Okay. Pero may mga copy naman po yan, Mr. Presiding. Tingnan na lang po nila siguro po. Sige, pakibasa na lang yung mga ano dyan. Siguro naman, tagal na rin naman yan na binigay sa atin. Baka nabasa nyo na rin. Sige, any comments? Para mabilis tayo. And after na, siguro ng mga ilang comments para mag-decide. Okay? Sige, Bantal. Paalam lang ako, Mr. President, hindi na ako magupo. Dito lang ako. Okay. Sige. Okay. Very good. Thank you, Mr. Presiding. Good afternoon po sa ating lahat. This is with regards to the MIDO budget na i-approve natin amounting to 19 million ba yan? Pakibalik ko sa ano natin. Doon sa yung amount kanina ng MIDO. Ito. Amounting to 19,168,758. So, Mr. Presiding, I just would like to clarify to us because during our 17th session or 16th session natin, the MIDO proposed 5 creations of new positions which we disapprove. So, is the budget for that creation included in this amount, 19,168,758? Kasi kung nakapasok dito yon, dahil ito ay dinis-approve natin yung creation, then this MIDO budget should be
lesser, matatanggal yung budget para doon sa creation. Am I correct? Thank you, Mr. Presiding. Sagutin ka, Mr. Presiding. Okay. Go ahead. Mr. Presiding, hindi po yan siya na-approve. Ang gagawin po ng Sangguniang Bayan, ang ayon po sa ating budget, ay magkakaroon po tayo ng papel na ibabalik po natin yung fund patungkol dyan. Pero ito po, aprobahan po natin. Out po yon kahit na si budget officer and the accountant po ay hindi po sila po na aprobahan po yon kasi tama yung naniwala naman po tayo kasi tiningnan po natin. Tama yung sabi ni SB Bantal na less po talaga and then 2 months na lang hindi na makupapan po yung remaining na kanilang makukuha. So, parang magagawa po tayo ng certification ayon po doon sa ating budget officer na dinisallow natin para maibalik natin yung fund doon. Sa Maibabawas din doon po sa kakulangan ng sa MIDO. Sa kanila rin. Opo, ibabalik po sa kanila rin po. Doon sa hindi nila na-meet yung Opo, hindi nila. Basta yung 5 na ibibigyan sana ng fund na yon, hindi po yun in-approve. Napunduhan. Opo, bibigyan lang po ng sekretary. Nag-usap na rin po sila doon pag seminar. Opo, kung anong gagawin. Okay. So therefore, Mr. Presiding, yung 5 positions na yun, hindi siya included dito. Wala dito sa 19 million na ito. Hindi, ang alam ko po, hindi na po sila isasama dyan. Wala na po sila isama dyan. Hindi na pupunduhan. Either, yun ang sabi ko, magkakaroon po ng certification, nag-usap na po si budget at saka si secretary yata doon. Ibabalik po yung fund. Basta hindi po siya inalaw yung 5 na yun. Ang alam ko po, yun po yung pag-usapan. Opo. Thank you, Mr. Presiding. Yung sa atin lang naman dito, para mag-coincide. Kung medyo naipasok pala kasi mag-conflict yun. Tinanggal natin, approve sa atin dito na wala na yung 5 position, pero yung budget, nakasama pala. So, I just want to make sure na nagtatali siya. Ibig sabihin, kung nagtanggal tayo ng creation, dapat yung binudget para doon, mawawala rin dyan. Sige. Thank you, Mr. Okay, President. thank you. In addition, Mr. Presiding, titingnan pa rin sa 2027 kung ma-meet na po ng MIDO yung kanilang target doon sa kanilang ginagawang paikot-ikot po doon sa budget po nila. I-create ulit. Speaker lang. Mr. Presiding, good afternoon. Dito kasi sa 19,168,000, kung sinabi ng chairman na ang certification lang ay pwede na magbabago, honestly, it is sad to say na hindi po masupersede ng isang certification lang ang ordinance. So paano natin may na i-justify na yun ay wala na nga. Then again, siguro mabigyan tayo ng breakdown ng seed amount na yan. Yung 19,168. And once and for all, makikita nga natin kung ano talaga ang reflected. Sa malaki, mayroon naman po yan. Diyan po sa malaking Ako. Basahin lang po natin, Mr. Presiding. Isang And then, 19 Mr. million. Presiding, about doon sa sinabi ni Kagawad, Yes, po. kinausap natin mismo, Mr. Presiding. Hindi naman po tayo, kahit nasabihin po natin, paglabas po ninyo kung nandyan si budget, pwede natin kausapin na kinausap natin about yan. Kahit siya po nagsasabi na hindi talaga siya possible now, yung 5 na creation na yon. So, sabi ko, paano po yan ang mangyayari? Kasi nakasama na doon sa Sabi niya, pag-uusap po yan, may papel po silang ibabalik and then yung budget ibabalik po para po maibalik. Para may ibawas din doon sa kakulangan ng MIDO, Mr. Presiding. Maitapal. Doon pa rin. Instead na 7 million yung kulang nila, almost 6 million, less than 6 million na lang. 6 million. Yung nagiging kulang nila. So, yun po. Merong certification. Hindi ko kuhan, Mr. Presiding, kung ano talaga ang tumpak na basta nag-usap na po sila kung patungkol doon. So, yun. Yung 19,000 binaliktad-baliktad ko na pero hindi ko rin makita Saan ba talaga yung 19 million nakalagay? Sa may part po ng Medo. Yan. Andyan yan. Saan? May breakdown yan. Kung saan papasok po yung papagagastusan. 19, no? Hindi ko rin masyadong nabasa yan, pero mayroon yan. Imposibleng wala. Meron. Letter P.
Municipal Economic Enterprise Development. 100, page 120. Hinahanap namin yung 19 Million. million na amount dito. Ano ang breakdown ng 19 million? Tingnan mo dyan, SB. Anong page? Pahingi ako ng ano? Pakitingnan mo nga, Sek, kung saan yan. Economic Enterprise. Diyan, Ito. page, sa page mo na tingnan. 120. 120. Eh. Diyan, may mga pages. Eh. Ito. 120 po. Oo. Municipal Economic Enterprise Development. Enterprise. Andito, Mr. Presiding, Apo. saan bahagi ng programa yung makikita ang 19 million? 19 million. Mr. Presiding, doon pa lang po sa pag-allow po natin sa pag-approve po natin sa creation, wala na po siya doon eh. Actually. Hindi ko na kini-question. Ang kini-question ko saan naka-reflect yung 19 million. Wag po tayo magalit, SB. Magpaliwanag lang po tayo. Hindi naman ako hiniling ko po. Magalangan po tayo dito, ha? Okay, galang na ako eh. Hindi, magalangan po tayo dito. Alam kong galang apelido nyo. Point of order. Sorry lang, Mr. Presiding, nadadaan naman sa usapan. Actually, Mr. Presiding, if ever, hindi na ito maraming nakakatanungan eh. Matagal na ito na paulit-ulit. Kaso lang, ini-entertain po natin, walang problema. Pero ang hiniling po lang, Mr. Presiding, pagdating po natin dito sa loob, magalangan po tayo kahit sino po tayo. 2026. Okay, siguro magalang naman, Mr. Presiding, yung tinatanong ko. Kung saan naka-reflect ng pundo ng MIDO yung 19 million? 19 million. 2 million plus 2 million to 5. 2 plus 2 plus 2. 6. 5 minutes recess. Session resume, okay? Alright, okay. So, ulitin ko po, Mr. Presiding, since nakita, kailang hindi nakasunod-sunod doon sa department concerned kung saan mo hahanapin. Kahit dito sa table of contents, wala yun. Yung dalawang magkahiwalay as additional doon sa kanilang budget. Okay. I-advise na lang ito na ipasunod-sunod siguro. I-advise lang sa kanila. Sige. Tapos na. Hello. Advice na rin natin, Mr. Good. Presiding, kung mali yung nagawa nito, ipalitan natin. Opo, ipasunod lang po. Ipasunod lang. Okay, sige. Okay. Okay. Sige. SB. So, nakita rin yung 19 million. Oh, nandito. Andyan lang Nandito pala. yan, imposible mo wala. Andyan yan. Nandiyan na yan sa loob. Hindi ko rin nakita eh. Hindi ko rin. So, sa akin lang, Mr. Presiding, although naniniwala naman tayo sa ating sponsor na nagkaayos na tayo doon sa removal ng mga created positions, wala na sa budget. Siguro, para lang medyo masagot pa yung iba nating ano nito, doubts natin. Dito kasi sa salaries and wages, sa page 121, sa salaries and wages, 121. 121, page 121, ng MIDO, salaries and wages, ang kanilang current na salaries and wages, 1,310,000. So, sa kanilang 2026, naging 1.44. Ah. So, nadagdagan siya ng 100 plus. 100 plus. 100 plus. Ah. So, hindi kaya yung nadagdag dito na salaries is yung creation? Hindi naman. 100 plus lang yun. 100 plus lang, no? Okay. So, thank you, Mr. Presiding. At least,
kasama ko kayo na Sige, nag-decide na yung ating tinanggal na new creation ay talagang wala. Thank you, Mr. President. Wala tayong magawa. Yan talaga. Sige. Sige, okay na? Okay na? Okay. So, wala na. Pwede na sa iba? Sa ibang budget, pwede ba? Sabihin ko pa lang. Ano bang budget? Yung sa budget natin. Wag na. Bakit anuhin mo pa yung budget natin? May ano lang tayo. Dagdagan mo? May question lang tayo, Mr. Presiding. Sige, sige. Anong Kung page bawasan mo pa, problema na tayo dyan. Walang babawasan. Kunti na nga babawasan pa, di. Walang babawasan dito, Mr. Presiding. Sige. Hindi tayo magbabawas dito. Pero mo ilan dito? 90 million. Tapos, kukunti pa. Dahil lang, Mr. Presiding, hanapin ko lang yung page ng sa sanggunian. Pakitulungan tayo, madam. Anong page ng sanggunian? Ha? 39? Okay, ito Mr. Presiding, sa page 39 sa Office of the Sanggunian. May very obvious lang kasi ito, Mr. Presiding, na napansin natin. Yung ano ba? Yung sinabi mo tumaas? Yung others 30? natin, from 700, naging Yung 32 million? 3.2. 3.2. 3.2 lang. From 700,000, Kala ko 32. dati, ano yun? Ito to, sa page 47. So, 2024, ang ating others, sa 2024, nasa 332,000 lang. Then, nandoble siya halos noong 2025, naging 700. 2026 budget natin, biglang nagbalon siya, nag-spike siya sa 3.2. Ibig sabihin, nag-times 5 halos. 700, naging 3.2 million. So, ang gusto nating malaman dito, Mr. Presiding, ano po yung significant expenses na in-expect natin para tayo po ay maglaan ng 3.2 budget sa ating others? Actually, hindi ako pwedeng magsalita na dyan kasi hindi ako kasama sa floor. Ako presiding officer lang ako. Mr. Pero ganito na lang. Mr. Presiding. Ganito na lang. Mr. Sponsor, Kung pwedeng allow mo ko mag-explain lang saglit. Mr. Sponsor, Relinquish po. Pwede. Pero pwede ba ako magsagot, Mr. Presiding? Sige, sige. Sige, ikaw na. Sige. I remember, Mr. Presiding, nung kayo po yung Committee on Finance dati. Ang budget po niyan is almost 2 million plus. Hindi ako, for 2 million o 4 million? Oo. Binaba lang po yan nung last natin. Kasi Tapos ngayon, inaamat-amat natin ibinabalik. Yun po yung pagkakaalam ko. Oo. Ito pinaliwanag ko rin sa kanila, Mr. Presiding, kasi nakaraan gustong i-amend niyan, i-breakdown namin. Hindi, wala po kaming karapatan. Tinanong po natin yan. Wala po kaming karapatan makialam. Kundi ikaw lang po talaga makasagot. Kaya sabi ko nga, hintayin na lang natin si Vice na masagot niya. So, nagtanong-tanong po tayo, Mr. Presiding, sa ating mga offices, sa ating mga nakakaalam. Parang kwan po yan ng ating pinuno na mag-breakdown ng ganyan. So, gaya ng sinabi ko, dati is 4 million din po yan yung others po natin sobra. Natuwa lang siguro Nagbaba din, tapos ngayon nagtataas naman. Baka Mr. Sponsor, natuwa lang sa atin si Mayor, kaya binigyan tayo ng medyo mataas na. Hindi ko po alam Actually, panahon pa naman ni ako. Mr. Presiding. Mataas na yan. Mataas na yan panahon ni ako. Mr. Presiding, ang budget natin, hindi ito dapat nakarely sa natutuwa tayo o sa hindi tayo natutuwa. Nandito tayo, pro-transparency. Gusto natin maintindihan ano ang pinaglalaanan specific na items na gagamitan ng ating budget. So yun po yung punto natin dito. Gusto natin maklaro. Hindi naman ito tayo tutol kung ano man ang bagay o improvement ng ating opisina na paggagastusan natin ng amount na ganito. Ang sa atin lang is malaman natin kasi nasa others napaka blanket nito.
At hindi natin makita dito kung para saan ito kasi biglang laki nga. Although 4 million, gusto rin natin makita kung dati 4 million, saan napunta yung anong pinagamitan ng 4 million para by this time o baka ganoon pa rin yung expenses natin. Okay naman yun. At least maintindihan natin, Mr. Sponsor. So, yun. Okay. Mr. Presiding, Okay naman siya. mm, Wala naman problema. kaya po nakalagay po yan sa others. Lagi kong sinasample ha, pasensya na po tayo. Sa Ang others barangay. po kasi yan pinaka-safety po natin na hugutan. Correct. Lahat ng pwede nating makuha if ever yung mga hindi natin inaasahan, yan po yung others yung kinakailangan natin po. Mga Talaga. unexpected na bayarin, unexpected na kailangan. Siguro kung may reklamo, pwede naman yun i-reklamo. Kasi dadaan yun sa mga papel yung mga Opo. pagkastusan natin. Nandun Opo. lahat yun Saka nasalang na rin po ng budget na yan. Mr. Presiding, teka lang. Hayaan mo kami muna mag-usap ng Hindi, sponsor. dito ka magsalita. Kaya nga, hayaan mo muna. I-relay ko lang doon sa kanya. Mamaya, magre-relinquish ka. Kung gusto nyong sumali sa paliwanag, magre-relinquish Hindi, kaya nga sabihin mo sa akin, huwag kang humarap sa Yes, kanya oo. para hindi kayo... Mr. Presiding, sa iyo talaga. Sige. Mr. Presiding at Mr. Sponsor, dalawa kayo. Dito sa 3.2, although sinasabi natin para sa lahat ito, pero hindi natin maialis, Mr. Presiding, as per practice. Once ito na-approve yung others, nasa discretion lang ito ng ating Vice Mayor. Correct. Di ba? Oh. Mabuti yan. So, ang punto natin dito, Mr. Presiding, kung ito naman ay others, para naman sa atin ito, I suggest, i-distribute natin ng maayos sa members. Total, ang sanggunian naman, ang council naman, ang mga konsehal naman, ay entitled din ng others. We are also the same status as the head of office. So, dapat kung sila may others, I think walang masama kung ang bawat konsehal dito ay magkaroon din ng others. So sa halip na yung others ay Office of the Vice Mayor lang ang may control, why not gawin natin kagaya rin siya ng travel? Hindi Dito, kayo pwede dyan. dito tinan nyo. Ang traveling expense naka-breakdown. Municipal Vice Mayor, SB Member, and Secretary. Training expenses. Naka-specify uli. Magkano kay Vice, kay SB Members, at sa kanyang mga Secretary. Why not yung others? Ganon din ang gawin natin. Hindi kayo pwede dyan. Ha? Hindi kayo pwede. Anong rules ng where is in the rule na hindi pwede yung ganon? Hindi ka nga pwede. Ano bang i-others mo dyan? Nakalagay na dyan yung travel mo. Yung ano mo, yung... Excuse me, Mr. President. Ako po magsasagot. Sige, ikaw na. Tayo po ang mga legislative, sad to say, wala po tayong others Wala talaga. Yun lang po sa Vice Mayor, sa ating executive mayroon. Sa DI. Head office po ang equivalent natin, Mr. Hindi. Presiding. Wala po talaga tayo. Kahit ano pong gawin natin, wala po tayong others. Yung others nga na tinutukoy ng ating Vice Mayor, ng ating ay para sa atin lahat. Yun ang ibig sabihin na may others tayo. Offices yung nare-represent po niyan. Hindi lang po hindi sa atin po. Kaya Hindi sa nga, ating sangguniang bayan, offices po yung nare-represent. ang punto natin dito, yung control ng others kasi, once na hindi na breakdown kagaya nito, at the mercy lahat ito ng ating sangguniang Vice Mayor. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Presiding, sorry lang po. Tama, okay lang naman po yan. Gaya ng sinasabi Bago ka. Gaya po ng sinasabi natin, Mr. Presiding, ang others po, yan po ay yung mga pundo na kinakailangan na unexpected po natin. Diyan po tayo lahat tumugot. Mr. Presiding, I'm sorry. Nung kapitan po ako, yung others ko po, kung 500 yung donasyon ko, 500 yung travel ko, yung others ko po, almost 400,000. Correct. Totoo po yan, Mr. Presiding. Kasi yun na nga po sinasabi ko, unexpected na ating gagastusan, hindi na tayo pwedeng kumuha sa ibang kwan, kundi yung pinaka-safety po natin na pwedeng kunan Ganito ay na, yung others Mr. po natin. Presiding, okay, ganito na lang ang suggestion ko. Ganito na lang. Pwede. Total, atin ito lahat ang others na to, correct? Sa atin, pero Sa atin lahat. akong may ano dyan. Ha? Hindi nga kayo pwede dyan. Prerogative. Kaya Wala nga, ka ba? ganito na lang ang suggestion ko. Total sa atin ito lahat. Pwede ba natin ito kumbaga i-footnote? Footnote lang. Hindi na. Ha? I-footnote. Walang ganyan. Footnote na yung others na to na 3.2 million ang bawat members natin, ang bawat konsehal ay may
mayroon din silang karapatan na mag-claims, mag-charge ng others nila dyan. So bakit hindi? Bakit hindi, Mr. Presiding? Bakit hindi pwedeng mag-charge ng others niya ang mga konsihal dyan? Let's say, kunyari, gusto ko ng laptop, gusto ko ng office, Yun na yung masagot ko sa'yo. Mm. Ayon sa mga batas, Hindi ko man pwede i-charge sa travel ko yun. So pwede ko bang i-charge dito sa others? hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng maggamit ng others. You are legislator. Legislator ka kasi. Hindi ka pwede. Para sa atin to yung others na to eh. Bakit ako hindi po pwedeng gumamit? Lahat kami hindi pwedeng gumamit? Dito ka na lang magano sa akin. Ganon. Kaya, kasi ako ang head of office. Kaya nga, ikaw nga yung Vice Mayor ako eh. Ikaw nga ang Vice Mayor. Kaya nga sinasabi ko sa konsehong ito, kung total, sinasabi niyo para sa amin ito, gusto lang natin ma-specify, ma-clear. Bakit ayaw? Bakit hindi po pwede? Hindi ka, wala nga ganon. Wala nga ganon sa budget. May ganun mo. Ito ang nakalagay nga dito, ang traveling expense. Distributed sa lahat meron. Ang training expense, lahat meron. Ang office supplies, lahat meron. Mag-anuhan na lang tayo. Pagdating sa others, Mr. wala. Presiding, mahirap po magpaliwanag kung hindi. Okay, kasi hindi. Sa totoo hindi lang po makuha talaga, kaya wala po tayong others. Pasensya na po tayo. Ako, nakaraan ko pa yung ginakuan, kaso lang pinaliwanag po sa atin. Okay. Tayo mga legislator po ay walang others. Yung budget po na yan, include po yan around dito po sa offices po natin lahat. Mr. Presiding, Kayo Hindi lang kasi- po dito sa ating mga SB member. Mayroon na po kasi Yun po ang ibig kong sabihin. Meron na Okay. kayo eh. Meron na kayo traveling. Mr. Presiding, okay, kung wala tayong others, si Vice lang may others, ganoon pa rin. Gusto natin malinaw kung ano ang pupuntahan ng 3.2 million natin. Malalaman mo rin yan pag na-budget na. Lalabas din yan sa mga resibo eh. Kasi unexpected Hindi, na kasi, yung ano. kasi nag-spike ito, Mr. Presiding. From 700, naging 3.2. So, therefore, kaya tayo naglagay ng ganyang klaseng amount, may nakita kaagad tayo na posibleng malaking paggagastusan, kaya nilagay natin na 3.2. So, ano yun? Gusto natin malaman dito para transparency. Gusto natin malaman. Magiging transparent kung may reklamo ka, magreklamo ka na lang. Ganun lang naman yun. Ito na nga yung pagkakataon ko magreklamo, bakit pa sa dulo? Kaya nga, Ito na nga, hindi ganito nga pwedeng na nga ilagay tayo yan eh. dito. Kaya nga naka-others yan eh. Oh. Kasi unexpected yan So eh. yun ang motion ko, Mr. Presiding. Kung hindi natin ma-explain kung anong yung paggagamitan ng breakdown ng 3.2, I suggest na para maintindihan mo, yan ay lump sum. Hindi kahit saan yan pwedeng gamitin Ilagay ng natin ang Vice phone. Mayor. Kasi as its head ng office na sanggunian, yung Vice Mayor. Ganun man talaga yun. Mr. Presiding, kailangan natin ng legal opinion dito. Hindi tayo pwedeng tayo lang magsabi dito ng hindi tayo allowed sa ganito. Hindi, magano lang tayo, magbutuhan na lang. Mr. Presiding, Kasi yan ang practice noon pa eh. excuse mo, Mr. Presiding. Hindi po nangahulugan, Mr. Presiding, may na nag-uupos ay hindi ito matutuloy. Yan po yung ating... Ituloy natin. Ituloy natin ito. Kaya lang with the For that, insertion, Mr. Presiding, I with the move amendments, to I division of the House. Okay. It has been moved and duly seconded. Teka lang. Let's divide the house. objection, Mr. Presiding. May mga ano pa tayo? May mga reactions pa. Doon ka sa DILG na lang mag-ano, SB para ano. Kasi hindi natin may Maliwanag po yan sa batas at nakausap po Oo. natin siya sa pinakamataas po natin dito. Ang mayor may Ganun posisyon pa rin, Mr. yan. Presiding. Ang vice mayor may posisyon. Ang standing motion natin dito is i-distribute sa sanggunian yung sa members yung others. Hindi lang ang isang tao ang may others kasi isang tao lang may control diyan eh. So i-distribute natin kagaya rin ng the rest of the expenses na nandiyan sa loob. Bawal nga. Oh. Mr. Presiding, may standing motion po ako na mag-divide in the House na po Let's tayo. divide the house na lang. Para ganun pa rin may tanong mo? Oh, sige, bibigyan natin. Sige. Bigyan natin. Hindi tayo matatapos pag gano'n lang lagi. Ito, impression ko lang po, Mr. Presiding. Hindi naman siguro ito bago sa lahat na kung may elbow room si Mayor at mayroong elbow room ang isang Vice Mayor, wala rin naman sigurong masama na
magkaroon din ng elbow room ang isang sangguniang bayan. Let's go back to Real McCoy. Sino bang nilalapitan ng tao? Si Mayor. Kayo po as Vice Mayor. Kami. Actually, may mga sekretary nga kayo na sa akin tinutulak yung mga solicitation. The point here is, sige, tanggalin natin yung word na others. Then let's find a word na mag-fit na ang isang sangguniang bayan ay magkaroon din ng elbow room. We are not asking too much kung sakali. Ngayon, based on the history, kulang ba yung 700,000 na operating expenses ng Vice Mayor? If kulang, ano po yung kakulangan? Kailangan ba nating doblehin yan? O triplehin? Ngayon, sa raise na question ni Honorable SB Bantal, pag ganito siguro, Mr. Presiding, na tinatanong natin kung ano ang breakdown, dapat siguro ilatag ito kung saan ang dapat, how come na we come up with that amount? Parang ako, pupunta ako ng Cebu. Bakit 56,000 ang kinas-advance natin? Kasi identified natin yung supposed expenses. Ngayon, from 700,000, mayroon bang naging issue in your first term, Vice, na kinulang ka? Kung kinulang ka, how much? So, hindi ba natin pwedeng dublihin na lang yan? Then, ang matira, para hindi tayo nagkakaroon ng, dapat maging friendly lang ba yung pag-uusap, Mr. Presiding, di ba? What if kung dublihin sa'yo? Then, yung matira, bigyan natin yung sangguniang bayan. There's no such thing as bawal. I will borrow the statement of SP Toto Katunggay. If there is a way, there is a will. Marami po tayong chargeability na pwede nating i-charge sa amount, and it's up to us kung paano natin yan i-liquidate. In other words, kung magkaroon ng elbow room ang sangguniang bayan, we will use it judiciously. Say, social fund. Di ba? Hindi yan ligid sa ating kaalaman na maraming humihingi sa atin. Ngayon, kung mayroong elbow room si Mayor, regardless of amount, hindi natin questionin yan. Kung may elbow room si Vice Mayor, hindi natin questionin yan if how much. Sa amin na sangguniang bayan, sana mayroon din. Ngayon, nagsalita si SB Bantal. Nagsalita ako. Pwede ba nating marinig yung other sangguniang bayan? Bago tayo magbutuhan? What is really on their heart and mind? Ganito po. Then mag-division of the house tayo. Same. But I suggest, Mr. Presiding, let us air a word from SB Kilat, SB B-Boy, SB Lisa, Sige. SB Larry, SB Nina. Nakaano na tayo eh. Hindi. Alam mo, Vice, suggestion ko lang yon. Ito po, paliwanag ko rin sa iyo. Paliwanag ko, sige po. Ako po ay 15 years, no? 15 years na 5 consecutive tawag nito term na ako po yung konsehal din na katulad ninyo. Nararamdaman ko po yung sinasabi ninyo. Yun. Pero never po ako nagreklamo. Hindi tayo nagre-reklamo, Never ako Vice. ganito na nagsabi na ganito Vice. kailangan. Bigyan nyo ako ganun. I will correct your statement, ha? Wala tayo. Kailan ganun. ka nakarinig na nagreklamo ako? Hindi po dito ba? Yung kanina. Hindi, Kailangan Vice. meron din kami. We are presenting this as an elbow room for everybody. Ngayon, why not let us give a chance to other sangguniang bayan na magsalita? Then after which, then let's divide the house. Pwede ba yun, Mr. Presiding? Give ano na lang siguro. Pwede ba magsalita sa SB Kilat, sa SB B-Boy? Sa ex officio, SK Federation, sa SK Nina? Si SB Nina, sa SB Lisa. Then after which, sige, let's divide the house and let the numbers decide. Yan lang po, Mr. Presiding. Kung pwede lang, pagsalitain natin.
Pwede, Mr. Presiding, ako na lang magsalita. Hindi po, saglit lang po, Mr. Proponent. I am requesting na nagsalita na si SP Bantal, nagsalita ko, once and for all, pakinggan din natin yung Pwede side naman nila. nila i-give May way motion, yan. may motion siya, Mr. Presiding. Hindi. Pwede natin pagbutuhan kung papayag Hindi. tayo. Ganon po Hindi, yung proper. hindi yun. Dapat proper kwan po natin dapat dito. maging friendly tayo, then bigyan natin ng pagkakataon na magsalita. Eh kung ayaw na nila magsalita, hindi pa natin na itanong eh. Kung gusto nila, kung ayaw nila. Let us not preempt everybody to utter what is in their mind. Wala masama. Oh, si SB Kilat is raising hand. Why not give chance to others? Oh, then after which, okay, let's divide the house. Pwede ba, Mr. Presiding? Kanina kasi, Nakamotion na kasi, Mr. Presiding. Pinagbigyan lang po siya magsalita. Walang ganon. Unanswered na yung kanya kasi nakamotion na, nakasikandid na eh. Ongoing debate or ongoing discussion. Bigyan natin ng pagkakataon. Bakit? Masama ba magsalita si SB Kilat, si SB Biboy Jota? Sige, Mr. Presiding. Pagbigyan natin. Pero ito, sabihin ko ito pagbibigyan natin, Mr. Presiding. Yes, thank you. We don't practice this, Mr. Presiding. Oh, Doon po wala. tayo sa proper procedure, Mr. Presiding. Next session po let's natin. suspend the rule. Oo. Hindi, excuse me, No. SB. Wag nating i-constrict. Wag nating i-lead. Kaya nga, yun na nga lang ang request ko eh. Pagsalitain natin yung ibang sangguniang bayan. Then after which, then let's divide the house. Hindi. Ulitin ko po, Mr. Presiding. No. Pagbigyan po natin ngayon si SB Yun. Sam, but next session po natin, the proper procedure po Hindi. tayo. Yun lang po, Mr. Hindi. Presiding. Para wala na po tayong kwan ngayon. I move to suspend the rule to give way. May ano na eh. Ay, hindi. Wag nating i-deprive yung ibang sangguniang bayan na magsalita. May motion, nag-seconded nga si... Ikaw nag-seconded? Si SB Biboy. Sa totoo lang, Vice, Mr. Presiding, medyo awkward na hindi natin ilatag the breakdown of 3.2 to justify. Hindi. May lalatag din. Mr. Presiding, Hindi. mahirap po magpaliwanag kung Ay, hindi natin uunawain. O barangay captain. Madaling ganun yan. unawain lang yan. Actually, SB Mr. Toto. Presiding, hindi lang dito na DILG yung tinanungan ko. Madali Ako lang yan mauna. unawain. Sinabi ko na kanina, ako papayag na ako na lahat magsasalita. Yun. Hindi dito na DILG ang tinagtanungan ko kung pwede kaming maghingi ng donasyon. Opo, totoo yan. Close po talaga na yung legislator ay walang donasyon. SB Toto, naunawaan Wala. kita kung Wala. mabubukis tayo. Gaya ka Pero, na sila bakit hindi natin bawalan yung constituents natin pumunta rito? Nung tayo ay nangangampanya. Ay, huwag ka mamigay. Anong kung gusto pinangako? mo. Hindi, walang kanyan. I am just driving the point. Nung tayo yung nangampanya, ano bang pinangako natin sa taong bayan? Ano bang pinangako sa ating bayan? Ang point dito is, may elbow room na 3.2. Okay. Masama ba na ang panukala ni SB Bantal ay mabigyan yung sangguniang, all the sangguniang bayan? Hindi na, we are not asking for only for SB Bantal. I am not asking just for me. Kung sa liquidation ay magkaroon ng problema, that is your personal responsibility. That is your accountability. Sabi ko nga, Mr. Presiding, kulang bang 700? Dagdagan natin. Hindi nga, kasi nagkaroon ng jump ng 5 times or say 4.5 times. 4 million nga dati, Mr. Presiding. 4 million yan. Hindi, Dati sige lang. panahon ni Mayor Acoy. Vice Hindi, may record tayo. We have a records. We have a record. Ganito kasi yun eh. Kung bibigyan ng elbow room ang sangguniang bayan, mas better. Kung wala namang mababago in my part. Alam ni SB Kilat yan. The point here is, kung may elbow room, hindi naman tayo humihingi ng mas marami. Konti lang. 5 minutes break. Session resume. Ay, okay. Again, Mr. Presiding, I move to divide the house. Divide the house. Okay. Any second motion po? Let's divide the house.
Who's in favor that our annual budget of 2026 be approved now? Kindly raise your 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who's not in favor of this budget? Not in favor to approve? Kindly raise your hand. So there is none. Abstain. 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 Who is abstain? So tatlo abstain. Abstain. Okay. Sige. One abstain and then the two as. Sige. So can they move for second, first, second, and final, third. Okay, Mr. Presiding, I move that draft appropriation ordinance number 2025-23, an ordinance approving the local expenditure program for fiscal year 2026 in the amount of 368,154,985 pesos, and approving the Municipal Economic Enterprise of Development Office MIDO budget the amount of 19,168,758 pesos be adopted. It has been moved and duly seconded that the annual budget of 2026 the ordinance approving the local expenditure program for fiscal year 2026 in the amount of 368,154,985 pesos and approving the Municipal Economic Enterprise and Economic Development Office MEDO budget in the amount of 19,168,758 pesos is hereby adopted. Next, draft resolution number 2012-474. Authorizing the Municipal Mayor, Honorable Vice Mayor pala, Honorable Johadan Main, to sign, check, and other pertinent documents in behalf of the Honorable Mayor Abner Rafael Ed Tesorio during the latter ba ito? Latter official leave of absence from December 9 to January 4, 2026. Mr. Sponsor, can you read? Thank you very much, Mr. Presiding. Draft resolution number 2024-474, authorizing the Municipal Vice Mayor Juhad I. Harmain to sign, check, other pertinent documents on behalf of Honorable Abner Rafael N. Tesorio during the latter official leave of absence from December 9, 2025 to January 4, 2026. Sponsored by yours truly, whereas the Honorable Mayor Abner Rafael Tesorio will be official leave of absence from the municipality of Soproño Española, Palawan, from December 9, 2025 to January 4, 2026. Whereas it is necessary to ensure the continuity of public service of financial transaction during this period. Whereas the local government code provides for the vice mayors to assume the duties of the mayor and the case of temporary incapacity. Whereas the banking institutions required a resolution authorizing an alternate signatory for local government unit accounts. Now therefore, upon Councilor Blanc, duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved to authorize the Municipal Vice Mayor Honorable Juhad Harmain to sign cheques and other pertinent documents on behalf of the Municipal Mayor Abner Rafael N. Tesorio during the latter's official leave of absence from December 9, 2025 to January 4, 2026. Resolved further that the authority is subject to legal and commission on audit limitations. Resolved finally that copies of the resolution be sent to relevant offices including banking institution for their information. So, katulad dito, no? Pasko pala ito si Mayor, wala rito. Pasko. Kailangan lang naman din natin tanggapin ito, siyempre, Vice Mayor. Kaya nga Vice Mayor ka. Kung wala ang Mayor, di ba? So, next siguro.
Okay, okay. Any comments? Mr. Presiding, dito kasi sa resolve, no, segment, no, mayroong specific date from December 9, 2025 to January 4, 2026. What if anticipation in an event na na-delay? Ibig sabihin, wala ka ng authority. Sana ang nilagay dito, until such time, upon return, upon reporting his official function. Para at least, di ba, para safe tayo. Kung bumalik siya before 9, before January 4, expected. Paano kung na-delay, nagkaroon ng bagyo? Until such, pakilagyan na lang. Tama naman. Until such time na makarating siya. Opo, Mr. Presiding, kung maganda po yung kuan, but ito po yung ating pag-file po kasi nito ng leave po natin, naayon din po sa ating DILG circular po. So sa inyo po, Mr. Presiding, kasi pag naglampas po siya sa timeline ng kanyang pag-uwi, may sanction po yan, Mr. Presiding. Correct me again. Naman, kawawa naman yung mayor natin pag nasanksyon. Doon po sa atin, sa batas lang po tayo. Okay. Sige. Yung official leave ni Mayor is very clear, may inclusive date. Pero I concur with SB Larry Galang na maging generic yung authority ni Vice Mayor na may acting mayor na kumbaga upon return to station. Kahit naman sa atin, Bok, di ba? Upon return to station. Or upon return to duty. Upon return to office. Pero yung travel authority niya, syempre, naka-inclusive yun kasi yun lang ang binigay sa kanya Date ng provincial government. Yun lang, comment ko lang naman. Just in case na hindi siya makarating, diretso lang. Ganon, SB. Tama yan. Wala na siya doon. Pero yung dito sa atin, habang wala pa siya, ako yung magperma lang naman ako ng mga check eh. May kwan po yan, Mr. Presiding, may guidelines po yan. If ever na hindi po siya makarating sa kanyang timeline ay lahat po ng dapat na automatic po kayo ang mayor po talaga. As in, yun po ang sinasabi po. Ilagay mo na lang para at least naka-specify. Opo, tinatanggap ko naman po, Mr. Presiding, pinapaliwanag ko lang po yung thank you. sa live po. Apo. Mr. Presiding, just to comment the statement made Yes. by the proponent, yung sinasabi niya, in principle of local government by rule of succession. Yes. Pero ang bangko hindi i-recognize yun kasi may limitation. Okay. So, yun ang nililinaw natin na until such time, Sa check. kasi paparnis natin ang bangko niyan, Sa check eh. si Chiki. O, di ba? Sa signature ng Chiki. Dapat, ganun. Hindi yung rule of succession. Okay, Ayaw ko na makipagtalo, Mr. Presiding, pero ito po yung mga papel po nito po ay kompleto. Mr. Presiding. Wala naman hindi naman po ako nag-oppose po sa suggestion. Sinasabi ko lang po, Mr. Presiding, ayon po, sinasabi ko rin po kanina, correct me if I'm wrong. Kung mali po ako, wala po akong magawa. Dahil yung capacity ng ating pag-iisip, yun lang correct. po. Okay, thank Mr. you. Presiding. Thank you so Basta much. yun lang po yung nababasa po natin. Anin po sa DILG, nabasa ko rin po one time yung binigay ng DILG kay Mayor. Yun po yung mga nakalagay doon sa baba eh. Kaya yan po yung nasabi po natin. Sige, thank you. So, humbly speaking, with that, sige, goods naman sa subject. You want to, Okay, suggestion. Okay, DSK. Okay? So, with the, with the suggestions, pakibasa na lang. Yung ano po? Yung, Move na? Oo, move. Thank you very much, Mr. Presiding. I move that draft resolution number 2024-474, authorizing the Municipal Vice Mayor, Honorable Juhaday Maen, sign Chiki and other pertinent documents on behalf of Honorable Mayor Abner Alpa Entisorio during the latter official leave of absence from December 9, 2025 to January 4, 2026 be adopted. Tapos Ma'am Julie, seconded. Sige, saluin natin itong mga Pasko na ito. Si Mayor.
Okay. Pagkatapos. Bakit? Ikaw ang vice mayor eh, no? After 4 days. Okay, sige. Oh, I see. Okay, sige. Pero, let's be clear na wala problema. Sige. Okay, sir? Just Na-seconded na po. Duly seconded. They draft resolution number 2024-474 authorizing the municipal vice mayor, yours truly, to sign check and other pertinent documents and in behalf of Honorable Mayor Abner Tisorio during the latter official leave of absence from December 2025 to January 4, 2026 is hereby adopted. And then January 4, pag nandito na si Mayor, ako naman na Kunin mo na doon. tayo naman na mag out of town. Ano, payag kayo? Ito tayo, Brunei. Okay? Sige. Okay. Mr. Presiding, Mr. Presiding, I suspend the roll muna po, Mr. Presiding. Oo. About po doon sa supplemental number 6, Mr. Presiding. Okay. Nagkamali lang po tayo ng banggit na karaan, Mr. Presiding. Kung okay lang. Nagkamali ng banggit tungkol sa? Instead na pulot sure po, Mr. Presiding, pulot interior pala po yun po, Mr. Presiding. Kailangan po natin i-amend, Mr. Presiding, for the legality. So, any question? Sige po. Okay, titignan ko yung kasi pursuant to local governing code, kapag special session, those subject indicated on the invitation as requested by, yun lamang ang pag-uusapan. Hindi ba yun, SB, pagka 2/3 ata? Pwede kang Wala. magdagdag? Pag special session, doon lang Wala. taga-specific. Walang suspension of the role. Walang suspension? Mayroon po, Mr. Presiding. Tingnan mo nga. Pero yung topic na yun, Oo nga, parang doon lang special talaga. session. Hindi po, Mr. Presiding. It depends upon the body po, Mr. Presiding. Kasi importante po ito, Mr. Presiding. Na-approve na po natin, Mr. Presiding, yung hindi naman ito Mr. Presiding. Nagkamali lang. natin, ganito, SB, para sigurado tayo. Let's have a recess naman. Section resume, okay? Who is in favor of that particular topic to be included in this order of business of our special session? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Esbilisa. Hindi, 5. Esbilisa, are you voting? Or abstain? Who is not in favor of this? 1, 2, 3, 4, 5. In favor? Abstain. Okay, sige. Paki-compute lang, Mr. Presiding. Two-third of all of the members present. 5. Si nag-walkout eh. Paki-compute po yung 2/3 ng 9. Ilan ang compute? Okay ba yun? Ma'am? 2/3 ng 9 is 6. 2 times 3. Diba? Oo. Ang nagdagwi ay 5 lang. 4 2/3. 4 lang. Session na naman tayo nito bukas. Baka mag-request na naman. Mr. Presiding, ilan yung 2/3 ng 9? 6.
Ha, 6 po? So, tanggapin natin. No problem po, Mr. Presiding. Session naman tayo bukas ito. Wala na. Okay, mag-request naman siya, no? If affected lahat ng ating mga kwan, wag po tayo mag-kwan dito. Hindi ka naman tinatakot eh. Okay. Hindi ka naman tinatakot dyan eh. Okay. Lugsang. Okay. Excuse me. Okay. So, 5. Kaya nang sinasabi ko, Mr. Presiding, I accept that na yung 2/3 ng 9 ay 6. So, wala na tayong problema po, Mr. Presiding. Okay. We accept na hindi tira tayo pwedeng ito. Thank you very much, Mr. Presiding. Okay. Ano? Mr. Presiding, SK? I move to adjourn. I move to adjourn for the regular session. For the special Alright, session. Jet. So, 2/3. Knowledge May po. papasok ka? SK? opo sana, pero Sige, kung sige. wala. Hindi, magbubutuhan lang naman tayo. Pwede Opo. naman. So, Andito na section this 4. is the, ano po kasi, yung sa natakal din po natin last time, yung sa SK po na budget. Kasi nahuli na rin po to siya dahil nga po nahuli din i-approve yung sa budget ng Barangay Pulot Center. Now po is the annual budget po ng SK Pulot Center and SK Iraray po. Kasi yun nga po, napaliwanag na lang nakaraan na kailangan din po sana sa fidelity bond po. Kung yun po ay kung manifestation lang naman po ng opo. Okay. Kung papayagan po ng body. Unless otherwise agreed upon by the vote of 2/3 of the members present, there being a quorum. So, okay? Okay. Who is in favor of the to be included in the Apo, go. comment? Objection po ba? Hindi, wala pa tayong comment. Mamaya ka pa mag-comment. Ay, Magbutuhan muna tayo. bago magputuhan, comment muna, siyempre. Kasi, di ba Magpapa-include pa lang tayo. Kung mag-include, kung papayag ba kayong i-include natin yung kanyang topic o hindi. yun na nga yung exactly na comment ko. Kasi katatapos lang natin nag-disapprove ng isang agenda na wala sa agenda dahil special session ito. Tapos ngayon, uulitin na naman natin. Yun po ay pagbabaka sakali lang naman po. Hindi, Etong pwede naman. sa akin. Binasa na Kasi nga natin. nakakahaya naman Magkaibang matters naman po yun kasi SB. si SB Bibo, hindi natin pinagbigyan. Tapos pagbibigyan natin yung ito. Hindi iba-iba sa'yo. Toto. Mr. Iba yun, Presiding, iba. ganito po yun ha. Yung unang kwan po natin ay hindi nanalo. We accept that. Yung kanya kasi. But iba po ito yung kay SK. Kung hindi manalo ulit, why not ganun yun. tatanggapin natin? Ganun yun. Oo. Hindi tayo dapat mahiya, Mr. Presiding. I-ano natin yung kay Oo. SB Sira. Oo. Kung mananalo yun, yung kanina hindi nanalo, Oo. ba't kaya mahiya? Wala, Doon wala. tayo. Tama yun. Yun ang, Butuhan yun. Butuhan yun eh. Di ba? Not unless agreed upon nga. Darating tayo sa botohan, pero pinupunto ko lang na maging uniform tayo, na maging wala tayong discrimination kumbaga. Si SB Hindi Toto, naman hindi natin pinayagan. Tapos ngayon, mapayag na sa iyo. Walang ganun. Walang ganun. Sige na. Okay. Okay, so who is in favor of the measure of SK Sera be included in our special session? So, please raise your right hand if you are in favor. So, we have 6. So, please read. So, first po is the draft resolution number 2024 to 475 approving the annual budget fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Pulot Center of Sopronio, Española, Palawan. Sponsored by Honorable Fred A. Katungay Jr. Whereas the Section 329 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of
1991 provides that the annual budget of the Sangguniang Kabataan shall be prepared and authorized in accordance with the applicable laws, whereas the Sangguniang Kabataan of Barangay Pulot Center of Sopronio Española has submitted its proposed annual budget for fiscal year 2025 amounting to 1,048,561 pesos for review and approval, whereas the said budget was formulated to ensure the effective implementation of programs, projects, and activities for youth in accordance with the approved Barangay and Sangguniang Kabataan Development Plan, whereas the proposed budget has been duly reviewed by the municipal budget officer and found to be in accordance with the existing laws, rules, and regulation. Now, therefore, upon the motion of Councilor Blanc, duly seconded by the Councilor Blanc, be it resolved as it is hereby resolved to approve the annual budget fiscal year of 2025 the Sangguniang Kabataan of Barangay Pulot Center, Sopronio Española, amounting to 1,048,561 pesos. Resolve further that the all comments recommendation of the municipal budget officer reflected in the review letter shall form integral parts of the appropriation ordinance and the condition communicated therein be strictly complied with. The further Secretary of Barangay be advised to adhere to the number of days it must be submitted to the Sangguniang Bayan through the BMO. Resolve finally that the copies of the resolution be furnished to the Barangay Council of Pulot Center, Sangguniang Kabataan of Pulot Center, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, the Office of the Municipal Treasurer, and all other concerned further information and appropriate action. Any comments or amendments regarding the approved annual or approving budget 2025 Sangguniang Kabataan Pulot Center? Amounting to 1,048,561 pesos. Yes, po. If there is none, kindly move. I move that the draft resolution number 2025-475 of approving the annual budget of fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Pulot Center, Sopronio Española, Palawan be adopted. Yes, been moved and duly seconded. The draft resolution number 2024-475 approving the annual budget fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan Correction. o Barangay Pulot Center, Española, Palawan. Pakiayos na lang po yung 2025 daw po. Approving. 2025. Apo. Fiscal year 2025. Pulot Center is hereby adopted. And for the iraray po, Mr. Presiding. Wow, iraray. Okay. Proceed. And for the draft resolution number 2025-476 approving the annual budget fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Iraray, Sopronio Española, Palawan. Sponsored by Honorable Fred A. Gatungay Jr. Whereas the Section 329 of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that the annual budget of Sangguniang Kabataan shall be prepared and authorized in accordance with the applicable law. Whereas the Sangguniang Kabataan of Barangay Iraray, Sopronio Española has submitted its proposed annual budget of fiscal year 2025 amounting to 580,342 pesos only for review and approval. Whereas
the said budget was formulated to ensure an effective implementation of programs, projects, and activities for youth in accordance with the approved Barangay and Sangguniang Kabataan Development Plan. Whereas the proposed budget has been duly reviewed by the municipal budget officer and found to be in accordance with the existing laws, rules, and regulation. Now, therefore, upon the motion of Councilor Blanc, duly seconded by the Councilor Blanc, be it resolved as it is hereby resolved to approve the annual budget fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Iraray, Sofronio, Española, amounting to 580,342 pesos. Resolved further that the comments recommendation of the municipal budget officer reflected in the review letter shall be form integral parts of the appropriation ordinance and the condition communicated therein be strictly complied with. Further, the Secretary of Barangay be advised to adhere to the number of days it must be submitted to the Sangguniang Bayan through the MBO. Resolved finally that the copies of this resolution be furnished to the Barangay Council of Iraray, the Sangguniang Kabataan of Iraray, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Office of the Municipal Budget Officer, and Office of the Municipal Treasurer, and all the concerned for their information and appropriate action. That's all, Mr. President. Okay. So any comments or amendments regarding the draft or resolution number 2024-476 amounting to, ano ito, point, mali mga, dapat ito may kama, di ba? Opo. Point 580. Tanggalin na lang, pakitanggal na lang. 580,000. There is none, kindly move. Thank you, Mr. Presiding. For For the approving of draft resolution number 2025-476, approving the annual budget fiscal year 2025 of Sangguniang Kabataan, Barangay Iraray, Sofronio, Española, be adopted. Thank you, duly seconded, draft resolution number 24-476, approving na naman, Paki-check na lang. The annual budget 25 po Sangguniang Kabataan, Barangay Iraray, Sofronio, Española is hereby adopted. Next. Yung mga edit. Thank you po, Mr. Wala na? President. Wala na po. Okay, sige. Okay na po. So, may pasok ka rin? It has been moved and duly seconded, the session is adjourned.